Kababaihan. Binubuo ng 10 letra na kung saan ay tataglay ng maraming kakayahan. Kakayahan na maiaambag sa lipunan, kababaihan. Ito ay nagmula sa salitang ugat ng babae na may malalim na kahulugan. Hindi basta babae lamang, kababaihan. Hindi man pantay ang tingin sa amin na lipunan, subalit patuloy namin ipaglalaban. Ipaglalaban ang karapatan ng katarungan para sa aming kalayaan. Bakit nga ba hindi pantay ang pagtrato ng lipunan sa ating mga kababaihan? Bakit nga ba tila inaalipos ang ating kakayanan dahil sa mapanghusgang lipunan? Bakit nga ba binabansagan tayong mga mahihinang nilalang? Bakit? Iyan ang ilang katanungan na gumugulo sa aking mapaglarong isipan. Katanungan na hanggang ngayon ay tila walang malinaw na kasagutan. Sino? Sino ka para husgahan ang aming kakayahan? Sino ka para alipustahin ang aming karapatan? Sino? Sino makapagsasabi na hindi pantay ang babae at lalaki? Sino makapagsasabi na hindi namin kayang tumpasan ang magagawa ng isang lalaki? Sino? Si Adan at si Eva ay parehas sa tao din lamang. Magkaiba man ang kasarian, subalit parehas lamang silang nilikha ng may kapal na may taglay na kalayaan at kakayahan. Kaya walang sino man ang dapat na magdikta kung sino ang dapat na maging bida ng lipunan. Babae man kami, subalit kami may taglay na kapangyarihan. Kapangyarihang mamuno, kapangyarihang maglingkod, hindi lamang sa loob ng tahanan, ngunit gayon din sa lipunang ginagalawan. Kaya ikaw nga, huwag ka nang bumaling sa iyong likuran dahil ikaw na nga. Ikaw ang babaeng nilapistangan ng hindi makatarungang lipunan. Inalipos sa at ginawang katatawanan, hindi nirespeto at inabuso, inapi at pinabayaan. Subalit panahon na para imulat ang iyong mata. Sa kasinungalingang minana, tumindig ka at isuot ang korona. Korona ng karangalan, kalayaan at katapangan na siyang magsisilbing sandata sa pakikipaglaban. Kababaihan para sa ikauunlad ng lipunan.